Magandang araw mga pagkabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon, December 12 pa nangyari. Kaya lang, bago ko lang nalaman kung ano talaga pala ang nasa likod dito. Yung nangyari ng December 12 dyan sa Sabina Shoal, na kung saan daw, winaterkano ng Chinese Coast Guard yung mga Filipino fishermen at tatlo ang nasugatan. Talagang news yun. Tapos grabe yung nagwawala si Tariela doon sa pag-condemn sa China sa nangyari. Yan pala, may nagsumbong sa akin. Yung nangyari pala yun, operation ni Tariela at saka ng CIA handler niya na si Raymond Powell, yung retired na colonel ng US Air Force na obvious naman na CIA, no? Um, at ang mga mangingisdang yun, hindi pala taga Palawan yun kasi sabi nila taga Palawan. Kasi may nagsabi sa akin, ito memorize siya kasing Palawan eh. Hindi ko na sabihin kung sino at anong posisyon niya dati dyan sa Palawan. Basta na-assign niya dyan. Hindi daw talaga nangingisda dyan ang mga taga Palawan sa Sabina Shoal kasi napakalayo niyan, sa south yan. Mga 140 kilometers away. At even from the business perspective, walang mangingisda, pupunta dyan, mangisda ng isang araw, tapos uwi. Kasi talo ka sa ano? Talo ka sa fuel. Ganun palagi ang lagay dyan, no? Kahit yung mga steel hull, wala sila dyan. Andito sila sa Scarborough Shoal, tsaka sa Reed Bank, nangingisda. Yun naman mga may cutting outrigger. No? Kasi planado pala yun at karamihan sa mga tao doon ay mga membro ng mga pamalakaya, ng komunista. No? Kaya maaaring nagtaka kayo bakit ang mga Pilipino komunista ay nilalabanan yung China na komunista din. Eh kasi yung Communist Party in the Philippines, beses ko na sinabi niyan, is financed and controlled by the CIA. Tingnan mo, yung mga Nakabayan, lahat sila, Pamalakaya, yung mga fronts nila, pinoprotesta ang China dyan sa South China Sea. Kung magpareho sila pag-komunista, bakit nila aawayin ang China na komunista? Kasi kontrolado nga sila ng Amerikano, ng CIA. No? May mga milisya pa daw dyan. Pamalakaya din, pro-train. At saka, sabi ng nagsumbong sa akin, baka daw yung mga sundalo pa doon. Kasi armado eh. Armado yung ano, yung mga mangingisda doon. No? Hindi daw taga Palawan yan, malamang galing Luzon. Eh, tinanong ko, may katig yan. Kaya ba nilang pumunta dyan sa napakalayong lugar? Sabi niya, kaya nga nandun yung isang Coast Guard ship at saka isang BFAR na barko para mag-supply ng fuel sa kanila. So, galing pala Luzon yun, hindi galing Palawan yun. Oh, napakalayo eh. At saka nung nangyari yung incident yun, nandun kaagad ang Coast Guard saka yung BFAR, to provide us medical attention and humanitarian assistance. Na, pero sa totoo lang, orchestrated pala yun. At ito pang masaklap, hindi alam ni Admiral Ronnie Gavan yung operation na yun o yung voyage ng dalawang barko na yun. Kasi si Tariela, hindi niya pinapaalam sa Coast Guard at hindi niya rin ini-involve ang Coast Guard sa mga operations nila ni Raymond Powell. No? Hindi alam ng Coast Guard yung nangyaring na nandun yung barkong yun at yung pangyayaring yun kasi hindi nga pinapaalam ni Tariela at hindi ini-involve ang Coast Guard. So, klaro, orchestrated yun. At nagsabi nga si Kajoswata yun na parang regalo yun, parang welcome reception yun sa bagong Chinese ambassador na si Jing Chuan, ano? Nare-report niya lang tapos yun na yung nangyari. Alam mo itong si Tariela, friend ko doon dati sa Facebook eh. So, in-unfriend ko yan kasi may pinost ako, pinapaliwanag yung technical issue dyan sa South China Sea. Eh, nagpasaring ba naman, Filipinos who are pro-China are traitors, traidor daw. Sa totoo lang, siya yung traidor. Bakit? Dahil pinapahamak niya yung Pilipinas. Sumusunod siya sa utos ng naguluhin dyan para magkagera. Eh, yung Pilipino na walang ibang hangad kundi ang pag-unlad ng Pilipinas, walang ibang hangad na katulad ng ibang bansa sa Asia, Malaysia, Indonesia, Thailand, na sumasama sa China
sumali sa BRICS kaya grabe yung pag-unlad nila. Traidor ba yung Pilipino na walang ibang hangad kundi umunlad yung Pilipinas, umunlad yung Asya at magkaroon ng kapayapaan dito sa Asya? Siya yung traidor. Kasi siya yung gusto ng giyera, siya yung pinapahamak ang Pilipinas. Siya yung ayaw umunlad ang Pilipinas dahil sa pagpapakatuta niya sa mga Amerikano. Kaya huwag tayo magpalinlang. At ayon pa sa nagsumbong sa akin, marami pa raw silang operations dyan na talagang i-provoke ang China. Minsan nga nagagalit na ako sa China eh. Kasi ba't di kayo magpalubog ng barko ng Pilipinas dyan para makita ng mga Pilipino na hindi tutulong ang mga Amerikano. Kasi akala mga Pilipino, pag nagkagyera dyan, pag may pinalubog na barko dyan, tutulong ang Amerikano. Ay, nako, may track record na yung mga Pilipino na yan, na isasalang ka sa gulo tapos mawawala sila. Ang pinaka-recent, siyempre, yung Ukraine, bago mangyari yun. Clad iron clad commitment, we are at your back. Eh nung nagkaputukan na, hindi mo rin sila makita. Nawala rin sila. Ang ginawa nila, nag-supply lang ng arma. Actually, hindi supply, binenta pa. Kaya negosyo talaga sa kanila ang giyera. At sabi nga ni Admiral Pampano, yung ang isda yung pangalan, yung Indo-Pacific Commanding General, na the US is really planning to have a war with China in 2027. Kaya ngayon yung EDCA bases nila, yung mga naval ports nila, yung mga airfield nila, no? Double time yung pagtapos nila dyan, lalo doon sa Batanes, malapit sa Taiwan. No? So, orchestrated para palabasin na salbahe ang China. In fact, winarning nga na sila ng Chinese Coast Guard eh. Ilang warning na, hindi pa rin umalis. No? Kasi kung ordinary mangingisda yun, aalis siya. At yung Sabina Shoal na yan, claim din yan ng Malaysia, ng Vietnam. No? Hindi lang tayo eh, nasa loob daw ng EEC. Hindi nga natin alam saan yung EEC na yan eh, kasi hindi na nga tayo nagpa-survey. Dapat ganun. No? Tagal yung survey, napaliwanag ko na yan ilang beses. No? Trabaho ng NAMRIA yan. Ganun pa lagi ang ano nila, international law, uh, yung code of conduct, humanitarian chichiboreche. Pero sila yung tumutulak sa mga tao sa kapahamakan. No? So, expect tayo, marami pang operations na yan si Tariela. So, si Gaban kasi yung commandant, wala namang magawa kasi kilala ko kasi yan eh. Nakausap ko rin yan. Matagal niya nang gustong tanggalin yan si Tariela. Kaya tinawagan sa ni Anyo, yung National Security Advisor, na wag. Kasi si Anyo siyempre tuta din ng kano niyan. So wala rin magawa si Gaban dyan. No? Maraming galit dyan na opisyal sa kay Tariela sa Coast Guard. No? Kaya nga nag-resign sa PAB yan. Ayaw makonvict ng honor committee sa cheating. No? Once a cheater will always be a cheater. Once a liar will always be a liar. Ikaw, Tariela, ang traidor. Yan, hindi kami mga Pilipino na walang ibang hangarin kundi pag-kaunlaran at kapayapaan. Sige lang, ituloy niyo pa yan kasi one of these days makakakita kayo ng katapat nyo. Nainis ako sa China, very patient eh. Pero malay mo, one of these days baka mapuno na rin. No? So hintay-hintay lang kayo.